Napasilip nga ako dito sa isang sala ni Modra at naalala kong schedule pala ngayon sa paglilinis dito. Kaya dito na nga muna ako tumambay habang tulog pa sila Modra. Kunting linis-linis nga lang ito mga sisilabs at hindi din naman dito madumi. Kahit kasi walang gumagamit dito ay isang beses talaga sa isang linggo ko ito nililinisan. Kaya binabacuum ko lang yan ng saglit at kunting punas-punas ay okay na. Nagagamit lang kasi ito kapag may mga importanteng bisita sila Modra at dito nila dinadala. Kaya hindi ko talaga hinahayaang may ali-alikabok dito at baka mamaya may biglang darating na bisita si Modra. Itong sala na ito ay hindi pa naman nawawala ng ipis. Isang beses nga kasi naabutan ako ni Modra. May chinichinelas nga kasi akong ipis sa ilalim ng upuan at hinahabol-habol ko pa nga dahil kahit durog na yung ulo niya ay tumatakbo pa rin. Itong Modra naman hindi ko alam, tumitingin pala sa akin at bigla ba naman niya akong sinabihan na hair, very well. At napaisip tuloy ako noon, hindi ko tuloy maintindihan kung babae ba o lalaki yung ipis. At minsan pa nga, doon sa kabilang sala, may nakita siyang napakaliit na butike. Tinawag nga niya ako bigla at ang sabi niya, tawagin ko rin daw yung kasama ko. At palibutan nga daw namin para hindi makawala. Ang nangyari, tumakbo na nga ang butike at doon dumaan sa paa ni Modra. Paano pa nga ba mahuli yun? Si Modra talon lang ng talon. Kaya ayun, ligtas yung butike. Pagkatapos, galit na galit si Modra sa amin. Bakit nga daw doon namin pinadaan sa may paanan niya? Aba malay ba namin na gusto kang asarin ng butike?